It's Thursday and my class is done. Finally, makakauwi na tayo for lunch. And after that, we had our ISG for 2 hours at Atenary's office. But then, hinatid namin siya pa uwi. Flexing this beautiful view sa bahay niya na sunset. And of course, bumaba na rin kami ng mga ate. After that, nag-date pa kami saglit ni Ate Analea sa my garden. Hindi ko na siya na-vlog and hinatid ko siya palabas kasi bibili rin ako ng bread sa 7-Eleven. Dahil nasa taas ako ng bridge, sobrang ganda-ganda ako sa view. Pero alam ko kung nandyan ako at isa ako sa traffic, talagang ayokong mag-stay dyan. Sobrang happy ko na holiday tomorrow pero may gagawin pa rin kami tomorrow na fellowship kaya naman umuwi agad ako. Pinlag ko yan guys in case nakidnapin ako. Makikilala niyo yung mukha. Char. So yan, on the next day, nag-prepare ako ng para lumpia and itong sayote para sa gaganapin na fellowship. Pero gahol na gahol ako sa time yan. 2 hours ko lang yan siya ginawa lahat. Kasi naman, na tayong gumising. Tapos, tinawag pa ako mag-breakfast sa kabilang bahay. Kaya naman, syempre patatagalan pa yun kasi may kwentuhan. So, supposedly matutulog pa ako. Pero naisip ko, baka nga naman maggahol ako lalo. Buti na lang hindi ako natulog ulit at nag-prepare na. And so, ayan. Char. Kunyari, sobrang galing kong mag-chop. Hindi talaga yun ako guys. Camera tricks lang yan. Okay, mag-time-lapse na rin kayo kung gusto nyo. So, after kong i-prepare yan, hindi ko na rin na-vlog kung paano ko niluto at nirap yung lumpia. Pero guys, I tell you, talagang sabi nila, magaling na daw talaga akong gumawa ng lumpia. And kahit na hindi magkapareho yung size ng lumpia, guys, lasang pwede na mag-asawa. So, okay rin talaga. So, ito naman, basic lang yan siya. Gisa-gisa lang yan guys. Like pork, but ang sekreto para hindi siya masyadong parang ordinary is butter yung gamitin. So, ayan na. Minix ko na rin silang lahat. Gusto ko yung pino lang sila. And tinimplahan ko na siya. Although may timpla na yung pork, pero gusto ko rin yung may spicy ng kaunti sa loob na hindi naman siya tumalab. So, yan. Pinaghalo ko lang sila and minix na. Bahala na silang magsama dyan. And voila, here's the fellowship. At akala ko naman late ako. Pero marami pa rin palang nag-relate. Yan naman yung lumpia natin, guys. Sobrang perfect. Char. Kilikin ng sarili natin. And here's the program. Nag-start na kami. And talagang napakasaya lang to hear and sing again a Cebuano song. Kaya guys, this is for you. Let me play this for you. Tawon oy, sobrang tagal na ng song na to. Like, bata pa ako, narinig ko na to. Bye, kung Bisaya ka, isa to sa mga classic na song ng mga evangelical churches. Nag-MC na naman pala ako at this time. Super duper light lang kasi sariling language ko naman yung gamit ko. Hindi ko na kailangan mag-English pa at gumagawa ng script kasi ito na nga. So, outline na lang yung gagawin ko. And ito na, nagkainan na kami and pili niya namin na maging short lang yung program kasi gusto namin na mas ma-emphasize yung pag-uusap and fellowship ng bawat isa. Kasi kahit nanggaling kami sa isang denomination, meron pala kaming 8 Bible schools. And iba-iba din yung pinanggalingan namin na lugar kahit nasa Mindanao na kami at yung iba naman nasa Visayas. Pero syempre, meron tayong mga Ebenezerians dito na kasama ko sa school before kaya parang mas naging worldwide itong journey na to. And here comes the end na uuwi na rin kami. Thank you Lord dahil nakulayan din ang event na to. And if you're still watching, thank you so much guys for supporting this vlog. This is Shem, your MA student. And I hope to see you next time guys. Don't forget to like and subscribe. Mabuhay! Bye!